Hello guys! Welcome to my vlog. For today's video, i-discuss ko naman sa inyo at i-share ko sa inyo ang aking personal experience sa pagkuha ng driver's license dito sa Dubai, UAE. So sa topic natin for today, i-share ko sa inyo ang 5 topics natin for today. Una, ano ba mga exams na kailangan mo ipasa when you have started enrolling on your driving license journey or yung pagkuha mo ng driver's license? Pangalawa, ano ang mga requirements na dapat mo kailangan i-prepare once na nakapag-start and decided ka na sa iyong pagkuha ng driver's license? Yung pangalawang topic naman natin, yung mga struggles na na-experience ko na baka ma-experience mo rin once na nakapag-start ka na ng journey mo. Pang-apat, mga tips na pwede nyo magamit at matutunan sa video na to once na nakapag-start ka na mag-enroll. At ang panglima, syempre ang hinihintay ng lahat at katanungan ng marami, kaano nga ba inabot ang aking journey sa pagkuha ng driver's license. So bago ka sa channel to, just stay tuned and watch this video. Malay mo may matutunan ka sa video na to once na ikaw ay nag-start ng iyong driving license journey dito sa Dubai, UAE. Pero kung ikaw naman ay meron ng lisensya, anood ka pa rin and share mo yung mga experience mo after this video. Ngayon, pag-usapan naman natin, ano bang mga examinations na kailangan mo ipasa once na nag-start ka na? Siyempre, ang una dyan, ang theory test. Kung saan dito mo pag-aaralan and kailangan mong intindihin and tandaan ano ba yung mga existing fines dito or mga multa once na nag-drive ka at nagkaroon ka ng mga penalty or accident. Now, wag naman sana, di ba? Then, sumunod yung mga priority lanes, yung overtaking priority, or sino mga priority sa daan. And lalo na dyan sa roundabout, regarding sa speed limit. And basically, it's all about rules and regulations dito sa UAE once na nag-drive ka. Similarly, kung ikaw ay nag-drive naman sa Pilipinas, is ganun din kung ano yung mga pinag-aralan mo. Basically, yun din ang i-exam mo din dito, but may mga changes lang na kailangan mo lang basahin and tandaan once na nag-take ka na ng iyong theory test. Ngayon, ang sunod naman ang practical training or practical classes. Ngayon, kung ikaw ay meron ng sariling driver's license sa Pilipinas, which is maganda yon, dalhin mo lang dito yan sa UAE at pwede ka mag-apply and mag-inquire sa mga driving schools dito para makakuha kayo ng lesser classes or lesser hours of training. So kung ikaw ay nag-uumpisa pa lang or bago ka pa lang na nagmamaneho, for sure dadaan ka sa mahabang oras ng classes. Kung hindi ako nagkakamali, parang 40 classes is equivalent to 20 hours. So kung 40 classes yon, each class is 30 minutes. So doon pag-aaralan mo yung driving, pagdadrive sa highway and sa speed lane, lahat yan. And about sa control, overtaking, paano mag-left, paano mag-right, and paano pumasok or mag-drive sa loob ng roundabout. Which is basically lahat yun papasok sa driving classes mo within 20 hours or 10 hours. In my experience, dahil nag-drive naman ako sa Pilipinas, so nag-take ako ng classes for 10 hours only. After ng practical assessment mo or practical training, ang next step naman is yung internal assessment training, which is magdadrive ka na dito sa labas at yung instructor mo galing sa isang driving school, i-assess ka niya based dun sa understanding mo, based dun sa control, confidence, and yung pagkakaintindi mo paano ka mag-drive safely sa kalsada. So in my experience that time, dahil nagda-drive naman ako sa Pilipinas, ang way na pagda-drive ko in my perspective or in my experience, whenever mag-check ako ng side mirrors, either left man yan, right, or kahit saan mang side, I just turn my eyes very quickly. Mabilis lang. But dito kasi sa UAE, once na kailangan mo mag-check ng side mirrors or every time mag-check ka ng side mirror, kailangan exaggerated ka na mag-twist ka talaga ng head or even body kung kinakailangan. As in, exaggerated lang na pag tumingin ka sa isang side mirror mo sa left-hand side, kailangan talagang twisted yung mismong leg mo. And kailangan mo talagang ipakita yon. Otherwise, yung mismong assessor mo and even pagdating mo sa final road test is automatic failure yon or probably swerte ka if binigyan ka ng demerit points. And yung susunod naman dito is yung road test mismo sa government. And dito, kailangan mo mag-drive in 5 different maneuvers. Ito yung emergency stop. Ito yung parking on uphill and downhill. And then meron kang angle parking, garage parking, and yung panghuli, yung parallel parking. So sa test na to, basically, kailangan mo silang ipasa in all just one take. Kasi if dito, tumama ka mismo sa mga guhit or sa borderlines, let's say for example, sa angle parking or sa parallel parking, even kahit gasino man lang yan, as in automatic or immediate failure yan, which is napakamahal dito sa pagkuha ng driver's license, lalo na kung hindi ka unlimited. And meron lang siyang downside and upside when nandito ka na sa stage na to pag nagtitake ka na ng iyong parking test, which is once na nag-fail ka dun sa isang area of maneuver or parallel parking, yung dalawang test lang na yun ang uulitin mo.
And yung the rest, kung pasado ka, hindi mo na siya babalikan sa next mong schedule or sa next mong araw ng examinations. And dito naman sa parking test, ikaw lang mismo mag-isa sa loob ng sasakyan and binabantayan ka ng super, super daming camera, which is napakarami, left, right, up, down. As in, everywhere makikita ka talaga dyan. Kasi once na hit mo yung line or yung parking line, kahit gasino man lang yan at nakita dun sa mismong assessment nila na tinamaan mo, kahit gasino lang, immediate failure. So the last but not the least, ang final road test naman, which is yun yung pinaka-last, na kailangan mong ipasa, which is very crucial dahil once na nag-fail ka is kailangan mo siyang ulitin at kumuha ka ng schedule. Ito yung pagdadrive mo sa highway or sa mismo kalsada, regardless man yan kung major lane man yan or minor lanes. As a driver, kailangan mong i-drive yung sasakyan palabas or pabalik sa parking area kung saan nakapark yung sasakyan initially bago kayo mag-start. And dito sa test na to, which is yung final road test, once na natapos mo yung parking or yung driving mo sa labas at ipinark mo na yung sasakyan sa loob ng garahe, and immediately mo rin marireceive yung result mo. Like, on the spot sasabihin sa'yo kung pass ka or fail. So, ang sumunod naman natin ang mga requirements na kailangan mo. Siyempre, paano makakapag-start kung hindi mo ito i-prepare? Una, kailangan mo ng valid Emirates ID. Kailangan mo din ng valid passport na passport size photos. Siyempre, hindi rin mawala dyan ang eye test results na galing mismo sa mga approved eye test centers. And lastly, kung meron kang driver's license sa Pilipinas, it's much better na dalhin mo yan once na nag-enroll ka sa isang driving school. So, ang pangatong topic naman na pag-uusapan natin, yung mga struggles na na-experience ko na baka ikaw ay ma-experience mo rin when the time na ikaw ay magdadrive naman or kukuha ng driver's license. So, basically, I started my journey sa pagkuha ng driver's license way back September 2024. And yeah, may isang taon na nakakalipas. And that day or that month, nung nag-enroll ako sa isang driving school, currently nasa night shift ang schedule ko, which is nag-start ang time ko that time is 8 p.m. up to 7 a.m. So, imagine yung workload doon, magtatrabaho ka sa labas, and then once na natapos ka na, konting pahinga, punta ka na sa driving school. Yes, hindi siya advisable dahil nga over fatigue. But luckily and thank God dahil hindi tayo pinabayaan and hindi naman din ako nantok sa kalsada habang nagmamaneho. Kasi andun yung determination and yung perseverance and syempre dahil siguro malaki talaga yung cost ng amount sa pagkuha ng driver's license is talagang tsinaga ko siya. Then another struggle na na-experience ko is syempre pag out mo sa work na galing ka sa pagod physically and mentally. Kailangan mo pa magbiyahe or mag-commute, public transport, through bus or taxi sa pagpunta mo sa school, meron din sa pag-uwi mo sa bahay. And kakain talaga siya ng oras kung ikaw ay gumagamit ka ng public transport like bus or taxi. Dagdag pa nito yung heavy traffic sa early morning rush. Then another struggle na na-experience ko that time nung ako kumukuha ng driver's license is yung pagkuha ng or pag-book ng slots para sa learning or sa examinations mo. And during those time, no ako naman, nahihirapan ako sa scheduling kasi ang availability lang minsan kahit araw-araw ka nag-check, isa lang, minsan dalawa. And if nakuha mo yung first slot sa first or second week, and unluckily hindi ka pumasa nga sa first trial, then swerte ka na kung makakuha ka ng another exam or another slot within the same month. So, ang sumunod naman na struggle na na-experience ko that time nung kumuha ng driver's license is yung every time na pagre-renew ng learning permit or yung driving permit. Kasi ito ay nag-expire ng every 3 months. Once na nag-expire is hindi ka na rin pwede mag-start ng learning journey mo or even examinations RT. Another struggle na na-experience ko sa pagkuha ko ng driver's license, yung hirap na ipasa yung parking test, which is naghirap talaga ako doon at umabot ako na hindi lang once, hindi lang twice, at hindi lang thrice, kundi 6 na beses ako nag-take ng aking parking test. O hindi man doon kadali dahil dito once na nag-fail ka, matama mo man lang ng kahit casino or kahit konti ang iyong parking test when ipapasok mo na yung sasakyan sa isang parking area, and immediate failure na yon. There's no excuses. Dahil lahat yan is captured ng camera. Ang next na struggle naman na experience ko sa aking journey is yung hindi ako sanay na mag-twist ng katawan. Ang ibig ko sabihin dito is whenever na mag-check ako ng side mirrors, either left or right, or kahit yung rear view mirror, talagang hindi ako nag-twist ng head. But dito, kailangan mo talaga mag-twist. And even kailangan exaggerated, kailangan mong gawin. Kasi nung ako, ang lagi kong kinababagsak, it's either yung head turn or yung head check or yung tinatawag nilang shoulder check. Dito, na kailangan mong i-twist talaga yung leg mo, even body, kahit tumingin ka sa left or tumingin ka sa right. Kailangan mo talaga. Habang nagda-drive, hindi lang mata. Sa 5 maneuvers or sa parking test, ang pinaka nahirapan ako is yung parallel parking. Kasi kahit nasundan mo man yung natutunan mo or kahit ilang beses mo siya panoorin sa video, sa YouTube or kahit saan man yan, na talagang may memorize mo yung arrangement ng seat, arrangement ng mirror,
and paano ka kakambyo or paano yung point of turning mo, hindi ko pa rin siya nakukuha. And last but not the least, sa struggle na na-experience ko is whenever na may kailangan ako sa isang customer service, grabe, napakahirap tumawag at ang tagal nilang sumagot over the phone. So basically, kung meron kayong malapit na testing center or driving center na kahit kiosk man lang yan, it's much better na kung magpapabook kayo is doon na lang sa mismong malapit or sa mismong counter kaysa itawag nyo na lang. Dahil nga hindi lang naman ikaw yung nagdadrive at marami kayong mga clients na tumatawag din. So ang next topic na pag-uusapan natin, mga tips na pwede nyo matutunan sa video na to. Siyempre, ang una, kailangan nyo muna mag-research or mag-self-study or mga driving schools na pwede nyo pag-inquirean about sa fees, about sa services, or kung meron silang mga discount. Pangalawa, kailangan nyo rin siyempre mag-canvassing. Kung magkano ba nga ang pag-enroll sa isang driving school. Kasi hindi lahat ng driving school is pare-parehas pa niyan dahil iba-ibang services, iba-iba din ang cost and overhead expenses nila. I-check nyo rin yung availability ng offices nila kung saan man sila nakalocate para sa inyong convenience whenever napupunta kayo sa kanilang classes, hindi kayo mahihirapan dahil sa sobrang layo. Then do your own self-study. Once na kasi nag-enroll ka sa iyong journey and nag-start ka na magbayad, ang metro mo sa iyong driving permit or learning permit is tumatakbo na rin. So the longer you waited or mas matagal ka matapos, mas marami kang babayaran sa iyong learning permit. Ang next naman is do your self-assessment. Dahil dito, merong two ways para makapag-enroll ka sa isang driving school. Either mag-take ka ng unlimited or mag-take ka ng regular payment. Ibig sabihin, sa unlimited, once na nag-test ka at bumagsak ka or pumasa, yung examinations na kailangan mong ulitin ay hindi mo na kailangan bayaran. Comparatively naman sa regular payment, whenever na bumagsak ka or pumasa, doon ka lang magbabayad to proceed sa next steps. Ang sumunod na tip naman natin na pwede kong i-share sa inyo na natutunan ko din, which is makes me easier nung nagte-test na ako or nung kumukuha na ako ng final parking test. Always consider booking at least 1-hour classes or 2-hour classes bago ka mag-take ng iyong final test or final parking test. Kasi very helpful siya no experience ko, kahit anong ayos ko sa side mirror, kahit anong posture ko sa pag-upo, kahit anong mga pointers or yung mga point na kung saan kailangan ko na mag-turn left or right, hindi ko pa rin siya makuha. And nung nag-try ako mag-book ng 1-hour class, and nag-request talaga ako ng Filipino instructor that time. Talagang tinuruan ako yung body posture, side mirrors, rear view mirror, and kung kailan at anong timing ka dapat lumiko sa loob papunta sa garage parking or angle parking. Ang sumunod na tip naman natin whenever na mag-drive na kayo, if there is a chance and given a chance, always request yung marunong mag-English or at least a Filipino instructor at your own convenience. Dahil nung experience ko, meron ako instructor, hindi man siya Filipino, iba siyang lahi. Nakakapag-English man siya, though hindi naman din ako tinuturuan, not unless nagtatanong ako ng maraming multiple questions. And doon lang din ako siya binibigyan ng pointers. Whenever na gumagawa ako ng mistake intentionally, doon niya ako ginaguide. At doon niya ako sinasabi ng mga pointers and tips na dapat kong tandaan pagdating sa final road test. At kung nakarating ka dito sa part ng video na to, maraming salamat sa panonood. Ngayon pag-uusapan naman natin, magkano nga ba inabot ng aking driving license or magkano inabot ang aking expenses sa pagkuha ng driver's license. So ito na yung price. Talagang kaabang-abang siya kahit ako nung kinumpute ko talaga yung total amount after ko natapos dahil nga hindi unlimited yung aking biniharan. Every time na bumabagsak ako or pumapasa, doon ako nagbabayad. Ito ay tumataginting na Charan, charan! 8,670 and 59 feet. Boom! Okay. Yes po, 8,670 dirhams in total. So loob po yan ng 9 months. So from September, nung nag-enroll ako, nung nag-start pa lang ako mag-review ng theory class ko, up to final road test, dun sa pinaka-final, inabot ako ng 9 months dyan. For a total of 8,670 dirhams. Kung kukumputin nyo yan at this current rate, at the time of this recording, ito ay tumataginting na 138,730 pesos po. Kahit ako mismo nabigla din and hindi ko expect na makakapaglabas ako ng ganun pera for 9 months journey, though hindi ko naman din siya naramdaman sa bigat dahil nga 9 months ko siyang tinapos and yung installment ko is for a span of 1 year. And ganyan po kamahal ang pagkuha ng driver's license dito. Kung mag-unlimited naman ako, may mga classes na kung di ako nagkakamali, unlimited course is nasa 7,000, maximum na yung 9,000. Depende yan sa mga driving schools na pupunin nyo. If well-known sila and meron silang reputation, nasa expensive side sila. So thank you guys for watching on this video. Please follow for more videos na i-upload ko soon and follow for more.